Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. Pagpapatuloy sa loob ng isang gusali sa palikuran ng mga lalaki. Nasaan na ba ako? Isang naguguluhang ekspresyon. Nararamdaman ko nasa bangin pa rin ako, habang naglalakad ito. At ang aking boses ay nag-iba, habang napatingin ito sa salamin, tila nagulat at naguguluhan. Gamit ang kamay hinahawakan niya ang bandang ulo, habang ito ay nababalisa at naguguluhan. Isang reflection sa kanyang mata ang sumilaw sa bida, tama ba ang nakikita ko, ako ba ang nasa salamin? Hindi ito, pwede, hindi ko maintindihan ang lahat na nangyayari sa akin, bakit, naging mukha akong bata at paano naman ang aking katawan? Hindi dapat ako maniwala dito, ito ay isang panaginip lamang, habang kumuha ng tubig kasabay ang pagmasmas niya sa kanyang mukha. Kasabay ang pag-ayos niya sa kanyang buhok. Hindi ito maari, seryoso itong tumingin sa kanyang mukha, hindi talaga ito isang panaginip. Ano ba talaga ang ginagawa ko dito, habang nakalagay ang kamay sa lababo? Isang hindi maintindihang sumasakit sa kanyang ulo, ano ba ito, habang nahihirapan siya. Isang masayang estudyante ang humihiram sa kanyang aid, isang hindi kilalang tao na may madilim na balak at masamang ekspresyon. Ito ang grupo ang nag-abuso at binubog siya ng lubusan. Dahil dito ang dating katawan ay nagpakamatay na lang. Sa isip-isipan niya tila balisa na revelasyong nakita, ang pangalan ng dating katawan ay Guangguan, kung saan sa nasa Korea siya. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito? Tila hindi maunawaan ni Kas Ian, at hindi ito ang aking mga alaala, sino ba sila? Sa revelasyong ito ay isang kung anong karakter ang nagsalita sa ating bida. Gumising ka na sa katotohanan, Kas Ian, isang matang nagulat sa kanyang narinig. Nilangunan niya ang pinaggagalingan ng tinog, sino ang nandyan, magpakita ka ngayon. Ito ang kwintas na suot niya na tila naglalabas ito ng madilim na enerhiya. Isang madilim na kulay asul tila isang anino ang lumabas sa kwintas. Nasaksya naman ito ni Kas Ian, sakabay ang gulat sa sarili. Isang mata ang nagpakilala sa bida, ako pala si Moros, isang makapangyarihang multo na nanggaling sa ancient times. Hindi nga makapaniwala ang bida sa nakikita niya. Tinuro niya ang multo, sino ka ba? Papaano paraan ka nakalabas sa necklace? Sagot ni Moros, ako si Moros hindi kung ano-ano. Pero sa lahat nangyari, meron ka bang anumang katanungan? Madilim itong tumingin sa bida. Hindi mo ba gusto malaman ang lahat? Hindi nga makapaniwala sa nakikita niyang nilalang. Sa isang malaking gusali na tila sumisilaw ang araw dito, kaya natamo ko itong malaking bagay. Nang dahil sa iyo at ibinalik mo ang aking buhay, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ginawa ko? Pag-isipan mo ito, ang bansang Korea ay masyadong maganda, tama ka dyan, dito talaga ako nakatira bago ako ampon ng orphanage, habang naglilibot sila sa labas. Pero hindi talaga ito maari sa pagkakaisip niya doon ay. Tumalon siya sa bangin, kasabay ang isang tama ng sniper sa dibdib niya, namatay na dapat ako doon, pagkatapos nabuhay muli ako sa ibang katawan, wala itong saysay. Sagot ni Moros, si Jeff ay ibinagay ako sa iyo, naalala mo yun. Nakuha naman ang pansin ni Kas Ian sa sagot ni Moros, ginawa niya iyon para protektahan ka. Pero sa kabila noon, gusto niya ako protektahan, kaya sinabi ni Jeff na mahalaga ang bagay na iyon. Nagbuntong hininga na lang siya sa kanyang iniisip. Ano ba ang hinahanap ni Jeff? Sa pagkakaalala ko, ito ay isang uri ng espada, may alam ka ba tungkol doon? Sagot ni Moros, ito ay Sword of Annihilation na may marka dito.
Ito ay nanggaling sa ancient times pero nagkaroon ng digmaan at gamit ito napuksa ang pagtatalo ng dalawa panig, ginawa ito noong nagkaroon ng digmaan sa sinaunang panahon. At papaano mo ito nalaman? Kasi nangyari ito noong unang panahon, iyon ay dahil ako ay isang makapangyarihang multo na nanggaling sa ancient times. Puro mga kalokohan ang sinasabi mo, kung wala kang alam, makinig ka sakin. Ninas nga ang bida dahil isang multo lamang ang nagtuturo sa kanya. Wala na siyang magawa, kaya napatingin sa kanyang telepono. Paano kita pagkakatiwalaan? Sa anong batayan? Sagot ni Morose, kinailangan kong isakripisyo ang kalahati ng aking kapangyarihan para ibalik ang buhay mo. Ano sabi mo nag-sacrifice ka sa akin? Hindi ako nainiwala sa alinman dyan, habang nag-scroll ito sa telepono. Gayunpaman habang ang scroll siya, may kung anong bagay ang nakita niya mula doon. Isang artikulo ang sumalubong sa mata ni Cassian. Isang artikulo ang naglalaman na isang hero ang nagtaksil at pinatay ang isang top-class psyker. Sa nalaman niya ay labis siyang nagulat sa nakikita niya, tama ba na pinatay ko si Jeff? Habang nakahawak na nanginginig sa telepono, hindi makapaniwala sa nababasa niya. Anong kalokohan ito? Pero sa kabila ng pagsasama natin ni Jeff, hindi ko magagawa ang bagay na iyon sa kanya. Ang mga bastardo sa lampas, labis na napakuyom ng bibig ang bida sa galit. Papaano nila ito magagawa sa akin? Itong madilim na enerhiya tila may bumabalot na kidlat. Isa akong inosente, pero pinagtakpan nila ang katotohanan, pinagmukha akong ako ang pumatay kay Jeff. Nakita naman ito ni Morose, kaya dalay-dali itong nagsalita sa bida. Huminahon ka muna, Cassian, hindi pa ito ang tamang oras. Saglit ay may madilim na enerhiya ang lumalabas sa bida. Kasabay na makikita sa kanyang kaliwang mata ang isang kulay yelo. Pagkatapos ay isang sakit ang pumapasok sa kanyang ulo. Morose, ano ang nangyayari sa akin? Habang nahihirapan ito sa kanyang bagong kapangyarihan. Isang kung anong madilim na enerhiya ang bumalot sa kanyang kamay na naging isang kamay ng halimaw. Ngunit isang kamay ang sumilaw sa kanyang mukha, tika naguluhan at nagulat. Tanong sa sarili, ano ang nangyayari sa kanyang mga kamay? Napagtanto niya ang nangyayari, kaya labis itong nagulat kasabay, kung ano na ang kamay na pumalit sa kanyang kamay. Pagkatapos sa isang eskinita sa kabilang gusali. Isang grupo ng mga gangster, ang isa ay may hawak na baseball bat. Sabi ng isa, bakit sobra tagal ng isa, tumahimik ka, makakapunta ito agad. Dumating na nga ang hinihintay nila, isang kupal na baboy ang dali-dali tumakbo papunta sa grupo na tila nahihirapan ito. Tingnan mo ang isa na ta, tumatakbo ang kaawa-awang talunan, tama ka kapatid. Nag-check ka ba? Tiningnan ko ng mabuti, sagot na tila pagod ito. Pero walang kahit sinong tao ang nandoon, kaya sa sinabi ng baboy, ay nagulat ang dalawa sa sinabi nito. Sabi ng anim na mata, wala bang tao doon? Tiningnan ko ang lahat, sigurado ka ba sa sinabi mo? Kahit sa isang pulis ay wala, pati isang ambulance ay wala din. Akong nakita kakaiba habang nag-aalang-langan itong nagsalita. Napakuyom sa inis ang bowl cut, tama ba iyon? Kakasabi mo na hindi siya namatay, ganoon ba iyon? Sabi ng anim na mata. Kakasabi mo palang na hindi na ito nakakahininga? Buwisit ka talaga bastardo. Sa kanyang pagkakatanda niya, nakita niya mismo na wala na itong buhay. Pero hindi ito maari, dahil hindi na ito nakakahininga. Pwede ka na umalis agad, kasabay abot sa dalang supot, sumangayon naman ang baboy. Kala ko naman namatay na ang nilalang na iyon, sagot na may galit sa kasamahan, ang lahat na ito ay iyong kasalanan. Kulang pa ang ginagawa natin, habang inilalagay ang istro sa Yakult,
Nakakagaan talaga ng og na hindi namatay ang talunan. Napatingin ang dalawa, sagot ng isa, so anong gagawin mo sa kanya, Q-Pal, isipin mo nga, habang sumisipsip sa Yakult, sabi ng isa, pagsisirain ba natin siya? Tama ka? Ganoon na nga, isang demonyong ngiti ang sumilaw sa kanyang pagmumukha habang nakalabas ang dila.